Si Kong Jojo Ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Napilitan kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban. Mga kabayan, hustisya na, naudlot pa. Yan ang iba't ibang reaksyon ng netizen at nagtitrending ngayon sa mundo ng social media. Ito ay matapos lantarang pinangalanan ng mga kontrobersyal na kontraktor na sina Carly at Sara Diskaya, ang ilang kongresista at opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH na nanghingi umano ng pera sa kanila kapalit ng paggawad ng mga proyekto ng gobyerno. Sa kabila ng mainit na pagsisiwalat ng mag-asawang Diskaya at pangalanan, ang ilang congressman kabilang na dito, si House Speaker Martin Romualdez Jr. at Congressman Saldico, biglang nagkaroon ng kudeta sa Senado matapos sipain sa pwesto si SP Escudero at pinalitan ni dating Senate President Tito Soto. Maliban dyan, sinibak din si Senator Rodante Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee at pinalitan naman ni Senator Ping Lacson. Sa ginawang pagdinig sa Senado, ibinunyag kasi ni Sara Diskaya ang tunay na sistema sa kung paano nasasabwatan ang mga congressman, mga DPWH opisyal at mga kontraktor na gaya nila. Sabi nila, dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga pambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Kung hindi, binabala nila na matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. Dahil sa aming paglaban, sa mga tiwaling bidding, maraming beses naming naranasan na ma-disqualify ng Bids and Awards Committee ng DPWH na hawak na mga mambabatas na nagpondo sa proyekto. Napilitan kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban. Isa-isa namang pinangalanan ni Carly Diskaya ang mga congressman at ilang DPWH sa district engineer kung saan ay itinuturong mastermind sa massive korupsyon itong si Speaker Martin Romualdez at Saldico. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtakbo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo Ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Dahil sa malaking pasabog na ito na mag-asawang Diskaya, tila maraming nasagasaan sa hari ng Pangulo at administrasyon ni PBBM. Ayon sa mga eksperto, isa ito sa dahilan kung bakit sa isang iglap ay biglang nagbago ang liderato ng Senado sa kasagsagan ng pagdinig sa malaking isyu at kontrobersyal na flood control project. Narito ang ilan sa magiging senaryo sa panibagong liderato ng Senado at kung saan na nga ba patutungo ang investigasyon sa malawakang korupsyon sa bansa na inumpisahan ni Senator Marcoleta na kilalang numero 1 supporter ng mga Duterte. Ngayon, may epekto ba ang balasan na ito sa Senado? Meron po. Asa na may mga komite na magbabago ang mga chairmanships. Tandaan, ang mga mahalagang komite gaya po ng Finance, Justice, Rules, Foreign Affairs at Blue Ribbon na pupunta sa mga taong pili ng Senate President at ng kanyang mayorya. Sa ngayon, marami sa mga komite na ito hawak ng mga senador na identified kay dating Pangulong Duterte.
At kung totoo nga na merong papel ang Malacanang sa pagkakatanggal kay Escudero, malamang ay magiging malaking factor po ito sa pagbago ng mga committee chairmanships. Ayon nga sa political strategist na si Ronald Llamas, mukhang isa sa mga hindi nagustuhan ng Malacanang ang tila pagkiling daw ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ni Senator Marcoleta. Ang pinagtuunan lamang daw kasi ng pansin ng komite ay ang flood control projects nung panahon ni Marcos. At tila may pag-iwas daw sa mga proyekto nung panahon naman ni Duterte. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ka ba na may alam si PBBM o basbas ng Malacanang ang biglang balasan sa Senado sa kabila ng mainit na investigasyon sa maanumalyang flood control project kung saan ay nabunyag ang mga matataas na opisyal ng Kamara na kilalang kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sama-sama natin panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Balak magsampa ng kaso ng ilang kongresista laban sa mga diskaya dahil sa pagdawit ng mga ito sa kanila sa kontrobersya at umano'y paninira sa kanilang reputasyon. Pare-parehong itinanggi ni Marikina City 1st District Representative Marcy Teodoro, Quezon City 6th District Representative Maria Victoria Copilar ang paratang laban sa kanila. May planong maghain ng reklamo laban sa mga diskaya sina Quezon City 1st District Representative Arjo Ataide, Quezon City 5th District Representative PM Vargas, Quezon 3rd District Representative Reynante Arrogancia at Laguna 4th District Representative Benjamin Agaraw. Ni Anino, ni Sara o ni Curly Diskaya, di ko nakita. I have never spoken to them, nor have I ever authorized or allowed any representative to deal with them. I do not have any hand in any of the process. Ang paratang ng mga diskaya ay walang basihan. Hindi lang ito direktang pag-atake sa aking karangalan, kundi insulto sa aking mga kadistrito sa lungsod Quezon na naghalal sa akin upang paglingkuran sila ng may buong katapatan at integridad. Ang trabaho ng mababatas ay magbasa at maging representante ng mamamayan sa pagbabalangkas ng national budget. Mukhang may political agenda ang pagdawit sa aking pangalan. Mas nararapat umanong tanawin ang apat na senador na kasama niya sa mayorya na sina Senators Panfilo Lacson, Loren Ligarda at Juan Miguel Zubiri at Riza Hontivero tungkol sa issue. Samantala, sinabi ni Senator Panfilo Ping Lacson na naitalaga bilang bagong Senate President pro tempore na walang kinalaman sa issue naman ng flood control projects ang pagkakatanggal kay Senator Francis Cheese Escudero sa kanyang pwesto. Walang ganon. Basta nagkaroon na ng change of leadership, pangkaraniwan naman ito, di ba? Hindi naman ito uncommon nangyari sa Senate. You know, in fairness to Senate President or former Senate President Chief, napaka-smooth ang transition. We went to see him and then we suggested that he administer the oath of the Senate President and he obliged. Ang ganda. Kinumpirma ng bagong Senate President na si Senator Vicente Tito Soto na papalitan ni Senador Ping Lacson si Senador Rodante Marcoleta bilang chair ng Blue Ribbon Committee. Paliwanag ni SP Soto, hindi miyembro ng majority si Marcoleta, kaya't ang posisyon ay ibibigay kay Lacson. Dagdag pa niya, hindi kailangang abogado ang chairperson ng naturang komite. Kumpiyansa si Soto sa kakayahan ni Lacson na ipagpatuloy ang investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Samantala, mananatili kay Senator Sherwin Gatchalian ang Committee on Finance. Isa rin siya sa mga sumuporta sa bagong liderato ng Senado. Ngunit nung nagsimula ang makilala ang St. Gerard Construction, dumating naman ang panibagong pagsubok. Unti-unti nagsilapitan ang mga district engineers at mga regional directors ng DPWH at mga chiefs of staff na mga mambabatas na nag-aalok ng mga proyektong sinasabi nilang pondo ng mambabatas.
Noong una, sinubukan naming labanan ng mga ito sa pamamagitan ng pagre-report sa DPWH at pagpapadyaryo ng mga tiwaling kawani ng gobyerno, subalit hindi sila natitinag sa mga ito. Sabi nila, dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga pambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Kung hindi, binabala nila na matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. Hindi namin ginusto kailanman na mapasama sa ganitong sistema, pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. Dahil sa aming paglaban sa mga tiwaling bidding, maraming beses naming naranasan na ma-disqualify ng Bids and Awards Committee ng DPWH na hawak ng mga mambabatas na nagpondo sa proyekto. Dahil naiipit na ang aming negosyo, lumulubog na kami sa lumalaking utang ng kumpanya at peligro sa buhay ng aming pamilya. Napilitan kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban. Magandang umaga po, Mr. Chair at kagalang-galang na senators at miyembro ng Blue Ribbon Committee, lalong-lalo po kay Senator Rodante Marcoleta. Diretso na. Number 15. Sorry po. 16, paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kaming magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Uswag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitaide of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of Aga Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bemnoel of Anwaray Party List, Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Zamboanga, Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivic Pilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtakbo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina Regional Director Eduardo Virgilio of DPWS Region 5, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPWS Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWS North, Manila Deo, District Engineer Edgardo C. Pingol of DPWS Bulacan Subdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPWH Quezon Second Deo. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldi ko na dapat at least 25%.
Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogram funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo ang naman lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPW's project engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. 28, number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogram funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon, ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nikki Briones of Aga Party List, Arturo N. Atayde, ama ni Kong Arjo Atayde, Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Eliandro Jesus Madroña of Romblon, Kong Benjamin Benji Agarao Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan sa proyekto, pilit at matapat naming sinusunod ang bawat espesifikasyon na nakasaad sa Program of Works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o phase ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan, hindi kami mababayaran ng DPWH kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing na naaayon sa design ng DPWH. Ina-assess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto base sa natapos na parte o accomplishment. Napilitan kami na i-absorb ang kabawasan na ito na nagdudulot ng maliit na kita o pagkalugi sa ilang projects. Para makabawi, dinadamihan na lang namin ang partisipasyon sa mga projects. Taliwas sa mga lumalabas na may mga impormasyon sa publiko, hindi kailanman kami gumawa ng ghost projects. At masugid kami nag-i-inspect sa lahat ng aming mga natapos na projects. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama. Kami ay lubos na humihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ng buting Chairman Senator Dante Marcoleta at kay President Bongbong Marcos para sa proteksyon at seguridad ng aming pamilya. Ang salaysay na ito ay kusang loob namin ginawa at walang sino mang pumilit na gawin ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan namin ang salaysay na ito ng kusang loob at walang pumipilit. Sign, Pacifico of Vizcaya, nagsasalaysay. Notaryado po. For the record, this sworn statement was notarized by a certain Attorney Reynaldo F. Segubiense, PTR number 246726, January 4, 2024. Hanggang ang MCLE ay 2025. This was notarized on September 6, 2025. Mr. Chair. Mr. Pacifico Discaya and Cesaria Rowena Discaya, meron pong pirma sa inyong respective na pangalan. Ito po ba'y pirma ninyo? For the record lang. Yes po, Chair. Thank you. Mr. Chair, can we ask a copy? Every member of this committee.
Yes, we will do that. Pase-xerox po natin ito para lahat po ng miyembro ay bigyan na kita ng kopya kagad. At saka meron akong mga ilang pa rito si Senator Jinggoy, Senator Rapi, isa na lang ang natira kaya pase-xerox natin ito. Bigay mo na lang sa kuya mo. Kuya mo naman si Senator Rapi. Ikaw na mag-share na muna kayo. So, sino po ang gustong magtanong habang base po dito sa sinumpang salaysay na ito, sino po yung gustong magtanong sa kanilang dalawa? Mr. Chair. Senator Erwin. Una ko pong tagatanungan dito po kay Ginoong Pacifico Diskaya. Nabanggit niyo itong mga pangalan po ng mga congressman. Sila po ba mismo? Mukhang dalawa lang po yung binanggit niyo na personal ninyong inabot yung pera. Itong mga napakadaming pangalan na binabot ninyo, paano po ibinibigay yung parte nila, yung komisyon na sinasabi niyo 25%, 30%? Sino po? May tao po ba? May bagman po ba? Kadalasan po, ako po ang nagbibigay o minsan po may inuutusan po ako, nagtatawagan lang po kami para sa hinihingi. Maaari mo po bang ibigay sa amin sa komiting ito ang pangalan ng mga pinag-aabutan ho nyo ng pera kung hindi mismo yung mambabatas ang inaabutan ninyo? Maaari po ba or litrato man lang parang malaman ho natin kung sino pong inaabutan po ninyo ng pera? Kay Terence Calatrava po, nag-usap po kami nito sa kanyang kondo po sa Makati. Tapos ang inuutusan na lang po niya na kumuha po ay si Diane Tan. At saka yung kasama pa po si Andrew po ang pangalan. May mga contacts number po ako. Sila po ang tagakuha sa office. Pero iba-iba po ito. Iba-iba po itong mga bawat congressman. Iba-iba po yung kumukuha. Tama po ba? Opo, makadalasan po parang mga COS nila or mga pinagkakatiwalaan nilang tagakuha lang po. Opo. For example po, si Kong Roman Romulo naman po. Kadalasan po si Kong Roman Romulo, ang tagakuha po niya si tagakuha niya si Ma'am Engineer Angelita Garucha, empleyado ng DPWH yun. Tapos pinalitan naman po yun ni DE Aristotel noong 2025. District Engineer po siya ng DPWH First Metro. Pare-pareho po ba, Mr. Chair, yung komisyon, or whatever you want to call it, kickback, ang hinihingi po or magkakaiba? Ibang isang mambabatas ganito ang presyo or halos standard po ang hinihingi nila at magkano po ba yan? Isa lang po ang pattern. Basta insertion or ang program po, 25% po lagi. Insertion or ang program, 25% po yun? Opo. Para po kanino raw? Para po daw po kay, lagi ko narinig ang salita nila kay Saldico at saka kay Speaker po, ang narinig kong salita. All right, Mr. Chair, I have no further questions. Mr. Chair.